napag-usapan natin ang patungkol sa pagkatapos ng meeting kung saan finally ay na-achieve na nitong si Rimuru ang unification of humanity kung saan wala na mga humans na naglalaban-laban. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Ngayon, prepared na nga ang mga Demon Lords. Sana lang daw hindi mas malakas sa mga kalaban kaysa sa kanilang inaasahan. Habang iniisip ito nitong si Rimuru, bigla siyang kinontak nitong si Dino. Kaya tinanong nitong si Rimuru kung ano daw ang nangyari. Sumagot naman itong si Dino sa kanya na ang dami daw niya na kailangang ma-report kay Rimuru. At sa sobrang dami daw nito, hindi niya na alam kung saan niya sisimulan. Kaya medyo kinabahan itong si Rimuru dito. Dahil ngayon, mukhang tapos na ang mapapayapang araw nila. Dito na natapos ang Chapter 2 ng Volume 18. Diretso na agad tayo sa may Chapter 3. Ito naman ay pinamagatan na The Reminiscences of the Clowns. Point of view naman ito nitong sila Kagali. Dahil itong sila Kagali malaki ang role sa may Tanmawar na mangyayari. After mamatay ni Kondo, kasabay rin yon ng pagkawala niya sa may control nito. Nagkaroon na uli siya ng malay. Hindi kasi siya aware nung una sa mga ginagawa niya dahil totally na under control siya. Kaya ngayon na nagkamalay na siya, hindi niya na alam kung anong mga nangyari. Hindi niya nga alam kung nasaan itong kanilang location. Kaya ini-analyze agad nitong si Kagali ang kanilang current situation nang bigla siyang nakakita ng isang familiar face dito. At ito ay itong si Dino. Sabi ni Dino sa kanya, gising na daw pala itong si Kazareyam. Mukhang ibig sabihin daw nun, patay na nga talaga itong si Lieutenant Kondo. Nung narinig ni Kagali na tinawag siyang Kazareyam nito, na-realize niya na inireveal sa mga ito nitong si Boss Yuki ang kanyang tunay na identity. Dahil doon, na-confirm dito nitong si Kagali na under complete control din itong si Yuki. Kasi nga, inilabas na nito ang lahat ng mga alam niya na info. Tsaka ngayon, nakita niya ito, na blank pa rin ang kanyang itsura. Wala siyang kahit na na facial expression. Malakas naman itong si Kagali. Pero at best ngayon, nasa A-rank lang siya at wala siyang enough na fighting ability. Yun ay kung i-compare natin siya sa mga real monsters dito. Kumbaga, small fry lang siya. Hindi alam ni Kagali ang full strength nitong si Dino at wala rin siyang alam patungkol sa ability nito. Kaya alam ni Kagali na kapag nilabanan niya ito ngayon, hindi siya mananalo. So ang pinaka-the best daw na magagawa niya sa ngayon ang mag-gather ng mga information. Lalo na ngayon na mukhang talkative itong si Dino sa kanya. Sabi ni Dino napansin daw ba nitong si Kagali na sa ngayon nasa another world sila. Ito daw ay isang special na lugar, the place of beginnings. Katabi daw ito ng lahat ng mga worlds pero ito ay isolated. Ang lugar daw na ito tinatawag na Heavenly Star Palace. Familiar itong si Kagali dito at after ng ilang sandali na-realize niya na itong lugar pala na ito ang birthplace nitong si Feltenava. Hindi makapaniwala itong si Kagali na ngayon nandito nga sila kasi itong lugar na ito wala na sa mapa. Imposible na makapasok ka dito. Kaya nagsalita itong si Dino na para daw makapasok dito kailangan daw ng isang susi. Nung una daw hindi niya alam kung ano ba itong susi na ito and ngayon na nandito na rin daw siya alam na daw niya pero hindi niya daw ito sasabihin kay Kagali. Kilala ni Kagali itong si Dino at alam niyang hindi niya mapipilit ito kapag hindi nito gusto kaya hindi niya na inipursu ang patungkol sa kung paano sila nakarating dito. Sabi na lang ni Kagali may mga itatanong daw siya at sagutin na lang daw nitong si Dino yung mga questions na pwede nilang pag-usapan. Sabi naman nitong si Dino sa kanya ba't naman daw siya sasagot dito kaya nag-reply itong si Kagali na matagal na naman daw silang magkakilala pero ang reply ni Dino ano naman daw, ano daw ang mapapala niya. Kaya sabi ni Kagali marami daw siyang ginawang trabaho para kay Dino dati. Kaya ngayon daw kailangan naman ito na makabawi sa kanya. Kaya nakumbinse nitong si Kagali si Dino. Ang naunang itinanong nitong si Kagali dito bakit daw under control pa rin
rin itong si Boss Yuki. Di ba daw patay na si Kondo? Kaya sinagot ito nitong si Dino na napansin daw pala ito nitong si Kazareyam. Hindi daw talaga mawawala ang domination kay Yuki dahil in the first place hindi naman si Kondo ang nag-dominate dito, kundi yung original owner mismo ng domination na hinihiram nitong si Lieutenant Kondo. Natakot itong si Kagali dahil tama daw pala ang kanyang hinala na meron ngang kalaban na kayang mangkontrol ng kahit na sino. On top of that, si Boss Yuki pa daw ang naikontrol nito na merong natural resistance sa epekto ng mga skills dahil ang body nga nitong si Yuki Kagorazaka merong skill nullification kaya dapat hindi sa kanya ito gagana. Gusto ni Kagali ngayon na makatakas na sila, mapakawalan itong si Yuki at makaalis na sila dito pero hindi niya alam kung paano niya gagawin ito kaya nagtanong na lang uli itong si Kagali na nasaan naman daw ang kanyang mga children kaya tumuro sa likod niya itong si Dino at dito nagpanik si Kagali dahil nakita niya ang kanyang mga panibagong creations. Itong mga ito mga killing machines na ginawa niya nga gamit ang isang forbidden magic. Ang total number nila ay 11 dan nandito rin sa may tabi nitong mga ito itong sila Tyr at Footman. Kaya ang unang ginawa nitong si Kagali ngayon inirelease niya itong dalawang to para makabalik itong dalawang to sa may original selves nila. Normally, mapagmahal si Kagali sa kanyang mga creations. Pero, itong 11 undead elves na ito kasi, hindi niya naman kino-consider na mga tunay na anak niya. Dahil under control lang naman siya nung ginawa niya itong mga ito. Kaya, unlike Tyr and Footman, wala siya sa kanilang attachment. So ngayon, nakabalik na sa may original selves nila itong sila Tyr at Footman. At nakapagsalita na uli sila. Sabi ni Tyr, mabuti naman daw at okay lang itong kanilang chairman kasi sobrang nag-alala daw siya dito. Sabi naman ni Footman, tama daw itong si Tyr. Pero paano daw sila nakatakas? Tinulungan daw ba ito nitong si Boss Yuki? Pero umiling lang dito itong si Kagali at sinabi niya sa dalawang to na maghanda daw silang dalawa dahil napakahirap daw ng kanilang current situation. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.